Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? So, alam naman po natin, no? Tayo binisita ng bagyong Krising at ito'y sinundan pa ng matinding habagat. So, again, nandito tayo sa aming command center. Of course, yan, minomonitor rin natin ang ating kapaligiran. Pero again, we're very thankful no, na ang ating barangay ay hindi naman masyado naapektuhan nitong habagat, gayon din ng bagyo. Although meron tayong mga kababayan na talagang matindi ang epekto sa kanila, lalo na yung mga nalubog sa baha. No? Dito naman sa ating barangay, of course, heavy rains. May isang puno lang yata na report sa amin na nabuwal. But then, of course, ang ating command center, Barangay Security Force, ang ating DRRM team no, ay naka-monitor lamang no, para sa mabilis na pagresponde no, sa kung anumang insidente ang mangyari sa ating barangay. Of course, nagkaroon ng mga suspension of classes, pati sa tanggapan ng gobyerno ay nasuspindi rin ang pasok. No? So, mag-ingat lang po tayo. No, inaasahan pa ang tuloy-tuloy na masungit na panahon itong mga darating na araw. So, stay safe, stay dry, mga kabarangay. So, ano ba mga kaganapan pa sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So, syempre, no, shout out sa ating mga kabarangay na muli nagdala ng karangalan para sa Barangay San Antonio, particular no, sa larangan ng edukasyon. So, syempre, ang aking pagbati ng congratulations sa ating mga ALS graduates. No? We had a total of 8 completers no, o graduates mula sa ating ALS program. Isa po dyan ay nagtapos ng elementarya at ang 7 po ay nagtapos ng junior high. So, ngayon, meron na silang option of attending yung big school o yung normal school talaga, or pwede naman silang mag-level up no, to go through the ALS system pa rin. No? So again, we give them that liberty, but then they're always welcome no, sa ating ALS program dito sa Barangay San Antonio para may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Siyempre, no, doon sa naturang graduation ceremonies, kasama natin si Kagawad Pauline Blando, ating committee co-chair on education. At siyempre, no, andun din ang ating mahal na mayor, Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot, si Kong Roman Romulo, at gayon din ilan mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod. Siyempre, andun din ang mga proud teachers ng ating mga ALS learners, sina Teacher Jerry at si Teacher Paul, upang masaksihan ang pagtatapos ng ating mga learners. So again, ang aking pagbati sa ating mga graduates, congratulations, at again, good luck sa panibagong yugto sa inyong mga buhay. And speaking of graduation, no, i-flex din natin ang ating most recent na graduate no, mula sa ating BSA Scholarship program. No? Of course, si Dreams Fernandez na kamakailan ay nagtapos sa kurso ng Hospitality Management. So, nawa Dreams ay naging dream come true ang iyong pagtatapos ng pag-aaral, at syempre no, lagi kami nakasuporta sa ating mga BSA Scholar graduates no, kung ano man ang inyong tatahakin na landas sa inyong mga careers in the future. So again, congratulations Dreams, at alam ko meron pa tayong mga inaasahan na ilang mga graduates no, mula sa ating BSA Scholarship Program. No, nakikita ko na sa kanilang mga social media no, na either nagtapos na or talagang naghahanda na para sa pagmarcha sa kanilang graduation. So again, congratulations sa ating mga BSA scholars, and again, no, thank you for bringing pride sa ating barangay. And of course, ang ating barangay ay tuloy-tuloy din po sa iba't ibang mga collaborations no, with different organizations. So una dyan, syempre, ang ating collaboration with Rizal High School, no, ang kanilang pagdaraos o pagsasagawa ng work immersion program dito sa Barangay San Antonio. So napili tayo ng Rizal High School bilang isa sa mga organisasyon na tatanggap sa kanilang mga mag-aaral na mag-undergo ng work immersion
program. So ang work immersion program ay bahagi na po ng curriculum ng mga grade 12 students. No? Bahagi ito ng kanilang compliance, no? Na meron na silang experience or job experience. At ang nabago, no? Malaki ang nabago sa setup ng work immersion program this time. No? Dahil sila ngayon ay kinakailangan ng maglingkod o magtrabaho sa isang institusyon or organisasyon sa loob ng 3 buwan or almost 420 hours. No? Dati, 10 araw lang, tapos na nila. No? 2 weeks lang yun. Pero this time, dire-diretso, no? Halos 3 buwan ang kanilang pag-OJT. No? Alam ko dito sa, meron tayo dito, no? Command Center, meron tayong OJT. 3 students. No? So meron tayong 3 students na naka-assign din dito, no? Na siyempre, bakal malabo na mata, no, pagkatapos nakatutok sa monitor. Pero hindi na, no, hindi lang naman 'yon. At least meron ding parang customer service to yung area ng yung ating command center dahil tayo tumatanggap ng mga tawag, no, ng ating mga constituents. So again, no, isang magandang experience ito para sa ating mga mag-aaral, and pilot program ito, no? Pilot testing, ika nga nung programang ito. Sabi nga ng mga representante ng Rizal High School. So at least napabilang tayo do sa pilot testing na iyon. So again, maraming salamat sa pamunuan ng Rizal High School, at alam ko pagkatapos ninyo may mga susunod pa na mga public high schools, no, na mag-o-offer din na tayo ay maging collaborator sa kanilang work immersion program. At syempre, no, isa pang naging collaboration natin in the past week, ay ang Philippine Heart Association na nakasama natin sa ating pagdiriwang ng National CPR Day. Na, of course, this was headed by or initiated by Kagawad Melvin Villaruz, at layunin ng programang ito ay i-increase ang awareness sa basic life support. So nagkaroon ng seminar and workshop, no, pagdating sa CPR, first aid, basic life support, no, na ang naging main audience natin ay ang ating mga barangay employees, no, from different departments. Hindi na sa, although meron pa rin from DRRM, dahil syempre sayang din yung certificate nga naman of participation na ibibigay ng Philippine Heart Association. So again, bahagi rin ito ng ating pagdiriwang ng Resilience Month. Resilience Month. So again, nagpapasalamat ako kay Kagawad Melvin sa ating karagdagang kaalaman na ibahagi sa ating mga barangay employees. Of course, maraming salamat din sa ating mga kaibigan mula sa Philippine Heart Association, no, for sharing your time and knowledge, of course, and sa ating mga barangay employees na siyang naging main attendees natin. Nawa ay marami tayong natutunan dito sa isinagawa nating seminar and workshop on CPR. At syempre, ang aming pagbati din sa Department of Economy, Planning and Development or DepDev, or formerly known as NEDA, no, na kung siyang nagsagawa ng isang groundbreaking ceremony para sa kanilang bagong annex and parking building. So alam naman po natin ang NEDA, no, ang kanilang headquarters ay matatagpuan dito po sa Barangay San Antonio, no, at we're very happy na tayo ay naanyayahan, no, upang makiisa sa kanilang additional, no, na improvements na ginagawa sa kanilang headquarters o sa kanilang pasilidad. No? So talagang malaking tulong itong kanilang pagbabago nung kanilang mga pasilidad sa NEDA. Sabi nga nung isang ASEC or USEC yata, no, na dati nakakatakot talaga sa loob ng opisina ng NEDA. No? Talaga nga matanda pa ata sa akin ang tanggapan na yun. No? But then it's nice, no, na nakikita natin, no, even nung time pa ni Sec Chua, sinimulan na ang improvements dito sa tanggapan ng DepDev. So, syempre, in attendance, no, ay ang no less than Secretary Arsenio Balisacan at mga USEC, mga ASEC, at iba pang mga empleyado ng DepDev. Of course, ang mga stakeholders kasama din dyan, tulad ng OKAY, at syempre kasama din natin ang ating consultant on infrastructure na si Architect June Sistoso. So again,
congratulations, DepDev, sa inyong gagawin na bagong gusali dito sa Barangay San Antonio. At syempre, nagpapasalamat din po ako sa inyo, no, sa ating patuloy na maayos na relations. No? Barangay San Antonio and NEDA has been constant collaborators para po sa mga iba't ibang activities sa ating komunidad. And of course, last but not the least, alam naman natin, pag ganitong mga masama ang panahon, no, masungit ang panahon, kinakailangan talaga meron tayong i-postpone na ilang mga activities natin. So alam naman po natin, this coming Saturday is the last Saturday of the month. No? At dapat gaganapin natin ang ating Basura to Ayuda at ang ating BSA Sininggaling program, which will be celebrating sana its anniversary. No? Pero again, no, with a heavy heart, no, kailangan nating i-postpone muna ito, no? At ang bagong schedule ng ating Basura to Ayuda and Sininggaling ay magiging sa August 2, no? So sa ating mga kabarangay, lalo yung mga suki natin sa ating mga monthly sustainable program, so wala munang Basura to Ayuda at Sininggaling this coming Saturday, at ito po ay i-reschedule natin next Saturday sa August 2. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group, and please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa ating mga kaganapan dito sa ating barangay. Of course, nandyan din sa ating social media ang ating mga emergency numbers, yung mga mobile numbers natin. Minsan wag na ho natin tawagan yung landline. Minsan di maasahan eh. No? Mag-mobile lang tayo. Nakapost naman po sa ating mga social media ang ating mga mobile numbers para sa quick response ng Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga mahal na barangay employees, our barangay council, the SK Council, our social media team. Maraming salamat. Of course, sa ating mga benefactors, donors, and collaborators. Thank you very much sa inyong patuloy na pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Barangay San Antonio. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga kabarangay natin, mga netizens natin, maraming salamat sa trust and confidence para po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal, no? Magpasalamat tayo na hindi tayo masyadong naapektuhan nitong matinding pag-ulan, pero pagdasal na rin po natin ang ating mga kababayan din, no, na matindi rin ang naging experience o matindi ang naging karanasan, no, dito sa matinding pagpasok ng habagat o ng bagyo season sa ating bansa. So sa ating mga kabarangay, ingat po tayo lagi, stay safe and dry, no? At mag-ingat lang po tayo lagi, huwag na tayo palabas-labas po. And may God bless us all. Thank you.